Ngayong araw nga pala, itutulungan ko ang aking tito para magbaba ng bangka. Nagpunta nga pala muna ako dito sa bahay ng aking minsan para kunin itong cooler. Naabutan ko nga dito yung pinsan ko nakakauwi lang galing sa inuman. At ito nga pala yung cooler na aking kukunin dahil ito nga pala namin nilalagay isda namin ng mga nahuli. At nagpunta na nga rin agad ako dito sa may bangka para tignan kung anong ginagawa ng tito ko. At naabutan ko nga siya ay naglalagay ng gasolina dun sa makina ng bangka. Sobrang ba nga yung lagay ng gasolina ng tito ko rito, kaya naman agad na itong binalik sa lagayan. Hose nga na pala yung ginagamit namin dito na panalin ng gasolina para masigurado namin walang matatapon at masasayang. Sa mga oras nga na to ay naghahanap kami ng may bibila ng yelo. Kaya nagdiretso na kami dito sa may kapitbahay namin at nagtawag kung gising na ba sila. Hindi nga makakalaot kung walang dalang yelo dahil madaling masira ang isda pag wala kang dalang yelo. Kinakailangan kasing ma-preserve ang isda habang nasa laot. Bumalik na nga rin pala muna kami dito sa bahay para makapagpahinga lang muna. Kaya maya pa nga bumalik na kami dito sa tabing dagat para tulungan ng tito ko na ibaba ang bangka. Nababa na nga namin yung bangka, agad na rin akong bumalik sa bahay at natulog uli. Hindi nga pala ako sumama rito sa paglaot dahil may gagawin ako mamaya. At nung nagliwanag na nga ang araw ay umalis na rin kami agad ng pinsan ko para dumiretso doon sa bahay namin sa bayan dahil kukuha nga doon kami ng palapanan nyug. Yung palapanan nyug ay gagamitin nga namin doon sa pagtatayo ng palapala dahil magbe-birthday nga ang aking lolo ng 70 years old. Kaya nga lang di pala ang ginamit namin dito para mabilis kami makarating sa bahay. Nung nakarating nga kami doon sa bahay, hindi na ako nakapag-video dahil meron nga kaming ginawa. At pabalik na nga rin pala kami dito sa aming bahay kung saan sa tabing dagat. At mula nga rito sa taas ay matatanaw mo lahat ng kabahayan doon sa may tabing dagat. Napakaganda nga ng tanawin dito dahil kitang-kita mo yung mga kabahayan at dalampasigan ng dagat. Meron nga doon. Alas 7 na nga ng gabi, nagtambay na muna ako rito sa may kubo dahil hihintayin ko na nga yung tito kong makauwi galing sa laot. Ngayon palagi namin tinatambayan tuwing mag-aantay kami sa tito ko. Ba nakatambay ka nga dito sa may tabing dagat ay talagang ma-relax ka dahil sa ganda ng mga tanawin. Kung makikita nyo nga rito ay napakaganda ng langit. Maya pa nga lang ay natanaw ko na ang aking tito na nagpa-flashlight. Kaya naman agad na rin akong pumunta rito sa may tabi ng dagat. Makikita nyo nga rito ay sobrang daming tao nag-aabang na mamamakaw ng isda. Tumutulong nga sila mag-akit ng bangka pagkatapos ay bibigyan sila ng isda. Ito nga pala dito sa amin, pag tumulong ka mag-akit ng bangka ay bibigyan kanila ng isda. May pangalan ay nagtulong-tulong na kami para buhatin yung bangka dito sa tabi. Ito nga lang di pala araw-araw ang ginagawa namin pagka-uwi mo galing sa laot. Diyan nga rin pala yung pinsang ko at yung mga tropa niya. Nagpunta nga raw sila dito para tumulong magbuhat ng bangka. Hello po. Guys, welcome to my YouTube. Dito lang. Isang bagsak. Katapos nga namin buhatin yung bangka, agad na akong pumunta rito sa may cooler para tignan kung gaano kadami nahuli ng tito ko. Ito nga pala karami nahuli ng tito ko at halos mapuno na itong cooler. Ang mga nakaraang araw ay kakunti ang aming mga nahuhuli na halos hindi nga umaabot sa kalahating cooler. Kaya ngayon ay mas madaming nahuli ng tito ko at ito nga ay halos mapuno na ang cooler. At dito nga ay nagsimula ng dumakot ng isda ang tito ko para bigyan na nga yung mga taong tumulong sa pagbubuhat ng bangka. Kung makikita nyo nga ay kanya-kanya na itong abot at isa-isang binibigyan ng tito ko. Kung mapupunta ka nga dito sa amin at gusto mo kumain ng sariwang isda ay tutulong ka lamang sa mga binubuhat na bangka at saka abutan ka na nila ng pangulam mo. Balik ko ha. Ginagawa kong daspan. Napulot namin doon. Pao ka uli. Mga bata. Ano naman lalagyan mo? Baw po. Ginagawa kong daspan yan ay balik mo Yuria. Nung natapos nga magpamigay ng isda ang tito ko ay agad na rin namin ibinaba yung cooler dito. Ito ang isdang ito ay bubuhatin pa namin papunta doon sa court dahil doon nag-aabang yung mga buyer. Doon nga lang din pala ako rito ng dating ko kasama sa trabaho na buhatin tong isda. Dadalhin nga namin ito doon sa may tapat ng court. Doon nga namin pipiliin yung isda at paghiwa-hiwalayin. Pagdating nga namin dito sa may court ay agad namin itong pinilian ng isda at pinaghiwa-hiwalay na nga yung mga tunay na galunggong sa burot. Kung natapos nga namin pilihan yung isda, agad tinawag namin yung buyer dito para makilo na nga yung isda at mabayaran na. Dito na nga lang din po muna ulit ang aking video. Kaya naman salamat. Kung hindi ka pa nakapollow sa akin ay mag-follow ka na. Thank you.